Magandang hapon po. Sino po sila? Nandyan po ba si Mercedes? Bakit? Manliligaw ka ba niya? Kung okay lang po sana sa inyo. Ay, hindi pwede! Ang lakas naman ng loob mo manligaw. Ano ba trabaho mo, ha? Mayaman ka ba? Tingnan mo nga itsura mo. Napakadungis mo. Nay, ano ba yan? Para kang may kaaway. Ang lakas ng boses mo. Eh, itong lalaking to, ang lakas ng loob, manliligaw daw sa'yo. Nay, huwag ka naman ganyan. Naririnig ka ng mga kapitbahay, nakakahiya. Anong nakakahiya? Wala silang pakialam. Ako yung nanay nyo, kaya ako yung masusunod kung sinong gusto ko mapangasawa nyo. Asawa agad? Niwala nga akong manliligaw. Dahil lahat ng mga sumubok sa akin manligaw, tinataboy nyo. Gaya niyan. Hoy Mercedes, alam mo kung anong gusto kong lalaki para sa'yo. Gaya ng pinili ko sa ate mo. Naintindihan mo ako? Hoy, ikaw lalaki, umalis ka na dito dahil panira ka ng araw. Ang lakas ng loob mo. Alis! Nay? Mercedes? Asan kayo? Ate! Namiss kita. Buti napadalaw ka. Oo nga eh. Nasa business trip kasi yung asawa ko. Asan si nanay? Andyan siya kanina. Nay! Nay! Andito na si ate! O anak, buti na padalaw ka. Tagal mo hindi nagpunta dito ah. Oo nga po, Nay. Mano po? Ano palang sinakyan mo? Nagpahatid po ako sa driver namin, Nay. Ganun ba? Uuwi ka din agad? Baka hanapin ka ng asawa mo. Hindi po, Nay. Nasa business trip po siya. Baka sa susunod na buwan po ang balik niya. Narinig mo yun, Mercedes? Business trip? Ganyan yung gusto ko mapangasawa mo, tulad ng ate mo. Nay? Hay nako, si nanay talaga. Ate, matanong ko nga sa'yo, anong pakiramdam mo noong pinilit ka ni nanay na magpakasal sa isang lalaki na hindi mo man lang nakilala ng mabuti? Pakiramdam? Halos hindi ko na rin alam kung ano yung pakiramdam ko nun. Kasi hindi ako sigurado kung mahal niya ako. Ganun din siya sa akin. Bakit ganun, ate? Eh kasi nga, pinagkasundo nga lang kami. Dahil gusto nga ni nanay ng mayaman, di ba? Kaya sinunod ko na lang siya. Hindi bale, mabuting asawa naman siya sa'yo. Bunso, mangako ka ha, na huwag mong hahayaan si nanay na gawin sa'yo yung ginawa niya sa akin. Ha? Bakit, ate? Huwag ka na magtanong, basta mangako ka. Sige, ate. Kamusta ka naman dito? Dalaga ka na, siguro marami kang maliligaw, no? Hay nako, ate. Asa ka pa. E daig pa ni nanay ang mga traffic enforcer kung mangharang. Anong ibig mong sabihin? Parang hindi mo naman siya kakilala. Gusto niya akong igaya sa'yo. Siya daw mamimili ng mapapangasawa ko. Yan ang wag na wag mong hahayaang mangyari sa'yo kung gusto mong maging masaya ang buhay mo. Anong ibig mong sabihin, ate? Basta, wag mo akong gagayahin na sinunod ko ang gusto ni nanay. Nay! Mercedes! Magpahinga muna kayo. May dala akong tubig para sa inyo. Tara na, Mercedes. Ay, ang init. Salamat, anak. Nakita mo, Mercedes? Hindi na nararanasan ni ate mo yung ganitong buhay. Nay naman,
Totoo naman, di ba? Mabuti na lang ako yung namili ng pakakasalan mo. Kung hindi, kagaya lang din natin na magsasaka yung mapapangasawa mo. Mas maganda pa nga siguro kung ganun. Ano sinasabi mo, Myla? Ah, wala, Nay. Kaya ikaw, Mercedes, umayos-ayos ka. Malaman ko lang na nagpapaligaw ka sa mga binata dito, malilintikan ka sa akin. Eh ano naman masama dun, Nay? Idalaga naman si Bunso. Sa tingin mo, ano magiging kinabukasan niya kung kagaya din natin magsasaka ang makapapangasawa niya? Marangal naman po ang trabaho ng magsasaka ah. Kahit ano sabihin mo, ako pa rin yung masusunod. Ako yung mamimili at magsasabi kung sino yung gusto ko para sa kapatid mo. Nay, hindi ba pwedeng hayaan na muna natin si Bunso? Nakilalanin ng mabuti yung gusto niyang mapangasawa? Bakit mo ba pinagpipilitan yung ganyan? Tingnan mo yung sarili mo. Ayaw mo bang matulad siya sa'yo? Talagang ayoko kung alam niyo lang kung ano nararanasan sa buhay ngayon. Baka hindi niyo kayanin. O Nay, inom muna kayo. Mercedes, uminom ka muna. Di ba si Donut yun? Donut! Kamusta, Donut? Oh, Ate Mayla, dumating ka na pala. Oo, binisita ko si Nanay at si Bunso. Ikaw, kamusta ka na? Eto, magsasaka pa rin. Ibig kong sabihin, may asawa ka na ba o nobya? Eh, wala pa nga ate. Ayaw pa nga kasi atang magpaligaw ng gusto kong ligawan dyan. Uy, marinig ka ni nanay dyan. Hayaan mo siya. Bakit? Natatakot ka? Nagtanong ka pa. Eh, alam mo naman, di ba? Ano yung naririnig kong ligaw-ligaw dyan? Nay, pwede bang hayaan na muna natin sila? Total, parehas naman silang dalaga at binata. Magtigil ka nga dyan, Myla. Kung ano-ano sinasabi mo, kaya lumalaki yung ulo ng kapatid mo. Hindi naman sa ganun, Nay. Ganun na rin yon. At ikaw, lalaki, naniniwala ka naman sa sinasabi ni Myla? Babakasakali lang po. Ako na nagsasabi, wala kang mapapala. Umuwi ka na at wag ka nang babalik dito kahit kailan. Nay, huwag ka namang ganyan, nakakahiya sa tao. Sige na, Donut, bumalik ka na lang sa ibang araw. Pasensya ka na kay Nanay, ha? Anong pasensya? Sige, umalis ka na at wag ka nang babalik dito. Hindi ka tulad mo ang nababagay sa anak ko. Nay, ba't ganun naman kayo makapagsalita sa tao? Ano naman masama doon? Nagsasabi lang naman ako ng totoo. Mabuti yung alam nila. Anong totoo? Na kayo ang mamimili ng mapapangasawa ni Bunso? Tulad ng ginawa niyo sa akin? Tama. Kaya tingnan mo ngayon. Di ba ang ginhawa ng buhay mo? Dahil kanino? Dahil sa akin. Oo, dahil sa inyo. Dahil sa inyo kaya nagkaganito yung buhay ko. Wala kayong alam, Nay. Anong wala? Ayan oh, kitang-kita. Dahil mayaman na napangasawa mo, di ba? Yun ang alam niyo, Nay. Pero hindi niyo alam kung anong nangyayari sa amin sa loob ng bahay. Nay, ate, ano ba kayo? Bunso, hayaan mo muna ako sabihin kay Nanay kung nakabuti ba sa akin ang pagpapakasal sa taong hindi ko naman gusto. Ano sinasabi mo sa aking bata ka? Nay, hindi niyo kasi alam kung gaano kahirap ang parang maging isang aso na sunod-sunuran. Na kahit gusto mong kumawala, ay hindi na pwede dahil nakatali ka na. Ano ba sinasabi mo, ha, Myla? Totoo, Nay. Hindi naman ako masaya sa buhay ko ngayon. Kasi para akong isang utusan kung ituring ako ng asawa ko. Ha? Bakit nagkaganon? Bakit? Kasi ang tingin niya sa atin mukhang pera. Hindi ako mahal ng asawa ko, Nay. Totoo ba yun, ha, Myla? Sa tingin niyo po ba, Nay, gumagawa lang po ako ng kwento? Akala ko kasi maayos na ang buhay mo, ang relasyon nyo bilang mag-asawa. Yan ang akala niyo, Nay. Tiniis ko lahat para sa inyo. Pero sa pagkakataong ito, hindi na ako papayag na gawin niyo uli sa kapatid ko ang ginawa niyo sa akin. Ate, ba't hindi mo agad sinabi? Para sana pinauwi ka na namin agad dito.
Maayos lang ang ate mo, bunso. Huwag kang mag-alala. Wala akong kaalam-alam, anak. Bakit hindi ka naman nagsasabi? Nasubukan niyo na ba akong tanungin, Nay? Kahit minsan? Nasubukan niyo na ba akong kamustahin? Di ba hindi? Kasi kampante kayo na okay lang ako dahil mayaman naman ang asawa ko. Dahil yun naman ang gusto niyo. Ang sabi niyo sa akin, Nay, maganda yung buhay ni ate sa naging asawa niya. Maganda ba yung ganito? Anak, hindi ko nga alam. Myla, patawad. Kung alam ko lang na itatrato ka niya ng hindi maganda, sana hindi ko na pinilit na ipakasal ka sa kanya. Nangyari na, Nay. Wala na tayong magagawa. Kaya pinapakiusap ko sa'yo na huwag niyong itulad sa akin, ang kapatid ko. Hindi anak, hindi na. Mas gugustuhin ko na lang magdildil ng asin, Nay, kaysa mabuhay ng parang isang bilanggo. Hayaan natin si Mercedes na maging masaya sa taong mamahalin niya at mamahalin siya. Pangako ko anak, hindi na. Hindi ko na ulit gagawin yung ginawa ko sa'yo. Patawarin mo ko.